the right to life, liberty, and security, no? Ito naman po ay pumapatungkol sa writ of, ayan, no? So once again, ano po ang tawag natin doon sa legal remedy na pumoprotekta dito po sa ating right to life, liberty, and security? Ang tawag po dyan, writ of, one word lang po yan, it starts with letter A. Ano po ang tawag sa writ na ito? Writ of, ayan na nga, tumpak, napakahusay. Ito po ang tinatawag natin na writ of amparo. Galing, no? Napakahusay ng taong bayan. So once again, the writ of amparo pertains, no, to the legal remedy that protects, no, us from dangers that are trying, no, to affect our right to life, liberty, and security. What about this one? Alin po sa mga works ni Rizal? O proceed po tayo kay Rizal ngayon. Alin po sa mga works ni Rizal, di umano ang nagpapakita, no, o nagpapatunay ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mother tongue, no? So kumbaga yung sariling wika. Once again, which work of Jose Rizal pertains or rather shows the importance of having a mother tongue, no? Now, according to our board exam, ay siya daw pong sinulat ni Rizal nung siya po ay 8 years old pa lamang, no? So ito po yung tula na pinamagatang yes, you're right, no? Yan po ay walang iba kundi ang Sa Aking Mga Kabata, okay? Mahusay, no? Na kung saan dyan daw po niya sinabi ang mga katagang ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa kaysa malansang isda, no? Pero sabi ko nga, pinabulaanan na natin yan, samantalang sa board exam yan ang isasagot natin, pero sa katotohanan, alam naman na natin, no? That yes, history shows us na hindi naman pala si Rizal ang sumulat niyan, no? Pero since classic books ang ginagamit sa board exam, pag tinanong, ano pa rin daw po ang work na sinulat niya nung 8 years old siya, that shows the importance of having a mother tongue, Sa Aking Mga Kabata, okay? What about this one? Ano daw po ang mga pen names na ginagamit ni Rizal? Yan po ay Dimasalang at blank. O ano po yung tawag dun sa letter L? Okay? Ano po yung tawag dun sa letter L na pen name na ginagamit ni Rizal? Particular na halimbawa, no? Nang siya po ay tumuntong sa Europa, nagsulat sa may Diaryong Tagalog. Ang kanyang pen name na ginamit ay letter L. That should be, yes, you're right, that should be Laong Laan. Tumpak. Ayan, na-miss kita coach, sabing ganyan, no? Ni ma'am, naku, ayan, no? Na-miss ko rin ho kayo, no? I-type na naman po ang inyong name para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po, no? Alright, Ma'am Iris, hello ho, Ma'am Cynthia, ayan, dumadami pa tayo, Ma'am Shanita, no? Hello po, no? Alright, so yes, once again, laong-laan ng ibig sabihin ay laging handa. O sino naman po ang tinuturing nating heaven-sent financer ng Noli Me Tangere, no? Sino daw po itong kaibigan ni Rizal na talaga naman pong tumulong sa pagpapapublish ng Noli Me Tangere? Gawa ng, nung ito po ay pinaplano ng ilimbag ni Rizal ay medyo naghihikaos na siya sa buhay, no? So who is the heaven-sent financer of Noli Me Tangere? The answer is, ayan na nga. Alright, that is, yes, you're right, that should be Maximo Viola. Yan, no? Mahusay. What about this one? No? Where was Noli Me Tangere published? No? Again, saang lugar po na-publish ang Noli Me Tangere? Alright, and by the way, habang hinintay po natin ang ating mga kasagutan, ang ibig sabihin po ng Noli Me Tangere ay Touch Me Not, di ba? Or rather, ang kanyang literary translation ay The Social Cancer. Yan po ang unang nobela, no, na isinulat ni Rizal na may layong i-expose ang pang-aabuso ng mga fraile, no? Where was Noli Me Tangere published? The answer is, it should be in Berlin, Germany. Ayan, no? Ayun, si Ma'am Angelica. Hello, Ma'am Angelica. Ayan, shoutout po sa inyo. Ma'am Melody, nandito na din po. Maraming salamat. No? Alright, so once again, Berlin, Germany. Diyan po niya pinablish ang Noli Me Tangere. Sino naman po yung character dyan sa may Noli Me Tangere, no? Na nagpapakita o nagsisilbing epitome of a meek and a submissive woman, no? Once again, sino man po ang karakter dyan sa Noli Me Tangere na nagpapakita o siyang nagiging epitome po natin ng mga meek and submissive woman. No? Naku, parang feeling ko kamukha ko ito. Just lang, no? So this should be, you're right, it should be Maria Clara. Okay, mahusay po, no? Bang galing, ha? J.R. Parkins, ang ating kagurong si J.R. Parkins ay talaga ng mga napakahusay, no? Nangunguna sa pagsagot at tama halos lahat ng sagot, mukhang nangangamoy. Top notcher.